Breaking news, sundalo ng Russia tinatali na sa mga puno. Sa patuloy na sagupaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay isang nakagugulat na video footage ang lumabas at agad na pinutakti ng mga netizens kung saan makikitang itinali sa puno ang mga Russian soldiers. Hanggang saan aabot ang ilang taon ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa at higit sa lahat ay ano ang tugon dito ng Moscow. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang Russia ay humaharap ngayon sa pinakakritikal na panahon sa buong kasaysayan nito. Ang mga pabrika ay nangalahati at nabakante. Ang produksyon ay tumigil. Ang civilian economy ay tuluyan ng bumagsak. Pero iisa lang ang tanong na nasa isip ng Kremlin at ng top management team, kung paano mapapanatili ang gera kahit sobrang laki na ng mga pagkawala. Si Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Russian Security Council at isa sa pinakaloyal na tao ni Putin, ay may isang plano tungkol dito. Kung matatandaan mo si Medvedev dahil sa mga banta niya na targetin ng West gamit ang nuclear weapons. Ang pangalan niya ay hindi kailanman nawala sa usapan, pero ngayon ay itinutuon na ni Medvedev ang atensyon niya sa sarili niyang mga kababayan. Sinabi niya sa isang meeting tungkol sa personnel recruitment para sa unmanned systems units at inanunsyo niya na ang military recruitment target na itinakda ng Commander-in-Chief ay ganap ng natupad. Ayon sa final na datos, mahigit 400,000 na tao ang nag-enlist sa military sa contract basis pagsapit ng 2025. Dagdag pa rito, sinabi rin na 32,000 na tao ang sumali sa volunteer units. Kung titingnan sa papel, maaring magmukhang maayos ang takbo ng Russian war machine base sa mga numerong ito. Ngunit kapag sinuri ng mabuti, agad makikita ang pagbaba at panik sa likod ng mga bilang na ito. Ito ay dahil noong 2024, ang bilang na ito ay nasa around 450,000. Ang pagpapatuloy ng gera ay nagpapakita na ang unang excitement sa Russian society ay napalitan na ng matinding pagod at takot. Ang pahayag ni Medvedev ay hindi talaga kwento ng tagumpay kundi isang anunsyo ng replacement operation. Taon-taon, mahigit 400,000 na bagong sundalo ang pumapasok sa sistema pero ang level ng pool ay hindi kailanman tumataas. Minsan pa nga ay bumababa. Ito ang totoong kalagayan ng Russian Army ngayon. Walang binanggit si Medvedev kahit isang salita tungkol sa kung ano ang nangyari sa 450,000 na tao na na-recruit noong 2024. Pero hindi rin maitago ang katotohanan. Si Yuri Podolyaka, isa sa pinaka-influential na pro-war military bloggers ng Russia at itinuturing na unofficial spokesperson ng Kremlin na may halos 3 million followers, ay binasag ang pinakamalaking lihim ng Russia. Ayon sa mga kalkulasyon ni Podolyaka, humigit kumulang 2 million na tao na ang dumaan sa Russian Army mula nang magsimula ang gera. Kasama rito ang initial forces, ang 2022 mobilization at humigit kumulang 450,000 na contract soldiers na sumasali bawat taon. Ngayon, ang aktwal na hukbo sa lupa ay nasa around 900,000 na tao na lang. Ipinapakita ng analysis ni Podolyaka na ang kabuuang pagkawala ay lumampas na sa 820,000, kung saan humigit kumulang 400,000 dito ay direktang mga namatay. Sa military literature, ito ay tinatawag na consumption, hindi sustainability. Ginagastos ng Russian Army ang human resources nito na parang bala at ang bilis ng paggastos na ito ay matagal nang lumagpas sa kaya ng Russian society. Dito mismo pumapasok ang psychological collapse sa frontlines. Ang mga larawang lumalabas sa social media ay nagpapakita na ang mga disciplinary methods na ginagamit ng Russian Army laban sa sarili nilang mga sundalo ay parang mula pa sa Middle Ages. Sa video, makikita ang isang Russian soldier na hubad, nakatali sa isang puno at nanginginig sa matinding lamig. Ang mga ganitong disciplinary methods ay malinaw na ebidensya na nabubulok na ang hukbo mula sa loob. Ang hindi makataong pagtrato na ito at ang takot sa kamatayan ay nagpasiklab ng malawakang wave ng desertions. Noong nakaraang taon pa lang, may higit sa 10,000 na naitalang desertions. Tinatayang mula nang magsimula ang gera, ang bilang na ito ay halos umabot na sa 100,000. Mas pinipili ng mga sundalo na magtago sa mga kagubatan, tumakas gamit ang peking pagkakakilanlan o sumuko na lang kaysa maging target ng Ukrainian drones o artillery. Ang mga dokumentong nag-leak mula sa 41st Army ay nagpapatunay na libo-libong desertions ang naganap sa loob ng iisang army lang. Ang tugon ng Kremlin dito ay ang pagtaas ng parusa sa desertion hanggang 10 years at ang pag-deploy ng military police para habulin ang sarili nilang mga sundalo. Pero hindi lang ang mga deserter ang pinipiga ng pressure, kundi pati na rin ang mga tumatangging pumirma ng contracts. Sa likod ng mga numerong ipinapakita, sa ilalim ng kunwaring voluntary participation ay may malaking antas ng pamimilit. Sa katunayan, umabot na sa punto na may ilang unit sa front ang nakararanas ng malawakang rebelyon at hayagang pagsuway.
Ang collective request para sa transfer ng mga opisyal ng 39th Brigade at ang kaguluhan sa Pokrovsk Front ay nagpapakita na ang mga sundalo ay umabot na sa puntong iniisip nila na narito lang kami para mamatay. Ang nakakasilaw na bilang ni Medvedev na mahigit 400,000 ay isang patch lang na itinapon para takpan ang dumudugong sugat na ito. Pero hindi dumikit ang patch. At dahil hindi ito dumikit, napilitan si Putin na ilihis ang tingin niya lampas sa hangganan. Ang Russia na patuloy na nababawasan ng sariling populasyon ay nagsimulang i-import ang gera. Ngayon, nakikita natin ang mga North Korean soldiers, African mercenaries at Nepalese volunteers sa Russian frontlines. Ini-outsource ng Kremlin ang kamatayan para mabawasan ang galit ng lipunan na dulot ng balita ng pagkamatay ng sarili nilang mga mamamayan. Pero kahit i-outsource mo ang gera, hindi mo pa rin maitatago ang pagbagsak ng ekonomiya. Ang pagdagdag ng 422,000 na tao sa hukbo ay nangangahulugan ng biglaang shock para sa Russian economy. Sa kasalukuyan, nahihirapan ng Russia dahil sa napakalaking kakulangan sa manggagawa na 4.8 million na tao. Ang unemployment rate na nasa historic low na 2.6% ay hindi tagumpay sa ekonomiya kundi malinaw na palatandaan na wala nang natitirang taong magtrabaho. Ang construction sector ay halos huminto. Ang logistics chains ay nababasag, ang IT sector ay unti-unting nauubos dahil sa brain drain, habang patuloy na lumalaki nang walang kontrol ang gastos sa gera, kasabay namang lumiit ang kita ng Kremlin. Kahit ang pinapaganda at binibihisang datos ng Russian Ministry of Finance ay hindi maitago ang katotohanang tumalo ng budget deficit sa $52 billion sa unang 10 months ng 2025. Ayon sa mga independent economists, lalampas ang butas na ito sa $70 billion pagsapit ng pagtatapos ng 2026. Ang kita mula sa oil at gas ay bumagsak ng 34% dahil sa sanctions at pagbaba ng global prices. Sinusunog ni Putin ang National Welfare Fund, ang tinatawag na Russian People's Rainy Day Fund, para punduhan ang gera. 60% ng liquid assets ay tuluyan nang nawala. Tanging mahirap ibentang ginto at Chinese yuan na lang ang natitira. Ang malawakang paglipat ng labor at kapital papunta sa military production ay unti-unting sumisira sa mga industriya na tunay na nagpapatakbo ng modernong lipunan. Makikita ang mga palatandaan kahit saan kung alam mo lang kung saan titingin. Ang mga non-defense companies ay bumabalik sa 4-day work weeks para lang manatiling buhay. Dumarami ang hindi nababayarang sahod dahil inuuna ng mga bangko ang military contracts kaysa sa civilian employers. Tumataas ang layoffs sa mga sektor na walang kinalaman sa gera pero nakatali sa isang ekonomiyang nakatuon lang sa paggawa ng bala at shells. Ito ang nangyayari kapag ginagastos mo ang 7 to 8% ng GDP sa isang gerang walang katapusan. Hindi biglang bumabagsak ang civilian sector. Unti-unti lang itong tumitigil, bawat pagkakataon ay may sahod na hindi nababayaran. Ang larawang pang-ekonomiya na ito ay lumikha ng isang kakaiba at nakakatakot na death economy sa lipunang Russian. Sa mahihirap na rehiyon, pinapangakuan ng isang lalaki ng 10 times na mas malaking pera kumpara sa kikitain niya sa pagtatrabaho sa pabrika kung pupunta siya sa front. Sa mas mahihirap na lugar tulad ng Mariel, 10% ng buong regional budget ay ginagastos lang sa pagre-recruit ng mga lalaki papunta sa front. Kapag namatay siya, ang compensation na ibinibigay sa kanyang pamilya ay isang kayamanang hinding-hindi nila makikita sa buong buhay nila. Inaalok ng Estado ang mga mamamayan nito ng kamatayan, hindi ng buhay, bilang pinakakumikitang opsyon. Pero kahit ang mga bayad na ito ay hindi na rin kayang ibigay. Ang status na missing in action ay naging isang strategy ng Kremlin para maiwasan ang pagbabayad ng compensation. Walang bayad na ibinibigay sa pamilya ng sundalong hindi matagpuan ang katawan. Pinoprotektahan nito ang budget at pinananatiling mababa ang opisyal na death toll. Ang pinakamatagal at pinakanakamamatay na epekto ng lahat ng military at economic destruction na ito ay nararamdaman ngayon sa demographics. Nararanasan ng Russia ang pinakamababang birth rates mula pa noong World War II. Pagsapit ng 2025, ang bilang ng mga anak bawat babae ay babagsak sa 1.24. Para makapag-renew ang isang bansa, kailangan ang rate na ito ay nasa at least 2.1. Tumatanggi ang mga Russian women na maging ina dahil sa kawalan ng kasiguruhan, krisis sa ekonomiya at takot na palakihin ang mga anak para sa gera. Ipinapakita ng mga survey na 60% ng mga babae ay ipinagpaliban o tuluyang kinansela ang plano nilang magkaanak dahil sa gera. Ang Russian demographics na dati nang humina dahil sa pagbagsak noong 1990s ay tuluyang pumasok sa proseso ng national extinction dahil sa gera ni Putin. Ang pagkamatay ng 400,000 na kabataang lalaki, ang pagkakapilay ng daan-daang libo pa at ang pag-alis ng higit sa 1 million na edukadong kabataan papuntang abroad ay nagbukas ng isang butas sa gene pool ng Russia na hindi na kayang ayusin.
Ang projections para sa 2026 ay nagpapakita na bababa ang populasyon ng higit sa 600,000 bawat taon. Ibig sabihin nito, isang malaking lungsod ang nawawala sa mapa taon-taon. Habang sinusubukan ni Putin na makuha ang Ukrainian territory, nawawala naman sa kanya ang Russian population na magpoprotekta at magtatrabaho sa lupang yon. Paulit-ulit ng pinatunayan ng kasaysayan na maaaring mabawi ang lupa, pero ang isang nawalang henerasyon ay hindi na maibabalik. Para sa karaniwang Russian citizen, ang buhay ay naging parang isang dystopian novel. Kapag pumupunta sila sa palengke, hinaharap nila ang tunay na inflation na lumalagpas sa 20%. Ang presyo ng butter ay mabilis na tumataas. Ang itlog ay naging luxury item sa mga border regions tulad ng Belgorod. Tinitiis ng mga tao ang taglamig na walang kuryente, walang tubig at walang heating dahil sa mga ganting atake ng Ukraine. Ang paniniwala na pinoprotektahan tayo ng Estado ay napapalitan ng realidad na inaabuso tayo ng Estado. Ang katahimikan sa mga lungsod ay hindi tanda ng pagsang-ayon kundi ng takot at kawalan ng magawa. Nakikita ng mga tao na habang hindi nila mabayaran ang kanilang mga bills, ang gobyerno naman ay gumagastos ng $800 million bawat araw para bombahin ang mga lungsod ng Ukraine. Sa pananaw ng diplomasya, para sa Russia, ang mundo ay hindi lang nahahati sa mga kaibigan at kaaway, kundi patuloy pang lumiit. Ang sanctions ng West ay nagiging mas targeted at mas sophisticado. Ang European Union at ang United Kingdom ay pinapataas ang pressure sa pamamagitan ng pagbaba ng oil price cap at pagtutok sa mga unregistered fleets. Ang pinakabagong sanctions ng US laban sa Rosneft at Lucille kahit na delayed ay malinaw na paalala na ang American financial power ay maaaring buhayin muli na may mapaminsalang epekto. Direktang hinahamon ng mga hakbang na ito ang paniniwala ng Moscow na humina na ang geopolitical risks. Gayunpaman, ang mas malalim na diplomatic pressure ay nagmumula mismo sa relasyon na nagpapanatili sa Russia na buhay ang partnership nito sa China. Dapat mo itong tingnan hindi bilang isang alliance ng magkakapantay, kundi bilang patron-client relationship. Hawak ng Beijing ang lahat ng baraha sa pagbili ng Russian oil at natural gas sa sobrang baba ng presyo. Kinukuha nito ang kita na dati pumapasok sa Russian state sa pamamagitan ng pagbebenta ng manufactured goods mula sa mga sasakyan hanggang sa smartphones. Ginagawa nitong isang captive market ang Russia para sa sobrang produksyon nito. Ang tinatawag na unlimited friendship ay may malinaw na limitasyon. Hindi nito isasakripisyo ang mas mahalagang economic ties ng China sa West. Ang mga proyekto tulad ng Power of Siberia 2 natural gas pipeline ay nakahold dahil hindi kailangan ng China ng natural gas para isugal ang sarili nito sa secondary sanctions. Lumilikha ito ng isang hindi matitiis na diplomatic paradox para sa Kremlin. Para ipagpatuloy ang gera, napipilitan itong yumuko lalo sa kagustuhan ng Beijing, isinusuko ang long-term economic sovereignty at strategic autonomy nito. Pero kahit ginagawa nito iyon, hindi pa rin nito nakukuha ang buo at desisibong suporta na gusto nito. Ang Russia ay isang minor partner sa sarili nitong defining conflict. Ang pangunahing interes nito ay nakatali sa isang benefactor na ang nais ay hindi isang mabilis na tagumpay ng Russia, kundi isang mahaba at nakakapagod na conflict na nagpapahina sa parehong Moscow at West. Bawat ruble na ginagawang yuan, bawat bariles na ibinebenta sa mababang presyo ay lalo pang nagpapalalim ng pagdepende na ito. Ang sinasabing pivot to the east ay hindi isang strategic victory. Ito ay pamamahala ng isang strategic collapse. Kaya saan tayo dadalhin nito? Ang Russia ay sumusulong ngayon habang nakapailalim sa isang triple vice. Ang vice na ito ay hindi lang naglalagay ng pressure, kundi pinapakain din ang sarili nito, unti-unting sinisikip ang espasyo para kumilos. Habang pinapalaki ng war economy ang production at employment figures sa maikling panahon, ang paglaking ito ay inefficient, nakatuon sa military at hindi sustainable. Habang nagiging pangmatagalan ang inflation pressure, ang mataas na interest rate policy ng central bank ay sinasakal ang domestic demand. Nahaharap ang Kremlin sa isang dilema, alinman sa ipagpatuloy ang pagpiga sa budget para pakainin ang war machine o subukang bigyan ng konting hinga ang civilian economy at pabagalin ang galaw sa front. Parehong may mabigat na kapalit ang dalawang pagpipilian. Ang social spending, infrastructure investments at living standards ay lalo nang itinutulak sa likod kapalit ng mga resources na dumadaloy sa defense industry. Lumalawak ang agwat nito sa pagitan ng sinasabing stability at ng realidad sa lupa. Sa military front, nakastuck ang Russia sa isang strategy na nakabatay sa dami. Tumatakbo ang production lines at dumarami ang mga bala at platforms. Pero ang pagdaming ito ay kapalit ng kalidad, modernization at long-term capabilities. Ang pagdepende sa West para sa high-tech components, precision optics at advanced chips ay halos tuluyan ng naputol. Sa halip, napalitan ito ng mas malalim at mas mapanganib na pagdepende sa China. Habang ito ay tila pansamantalang pumupuno sa kakulangan,
Itinutulak naman nito ang Russia sa mas marupok na strategic na posisyon sa medium at long term. Sa pagkakataong ito, ang pagdepende ay nakatali sa iisang aktor na may political conditions. At tinitingnan ng aktor na ito ang Russia hindi bilang kapantay, kundi bilang supply area na may mataas na bargaining power. Ang Russia ay halos isolated at itinulak sa isang malinaw na asymmetrical position sa mga natitira nitong relasyon. Kahit sa pinakamahalagang partnerships nito, hindi ito ang nakikipag-bargain, kundi madalas ang humihingi at nag-a-adjust. Sa kabaligtaran, ang sanctions ng West ay hindi static. Ito ay naging isang sistema na natututo, nagsasara ng mga butas at lalong nagiging targeted. Ang mga paghihigpit sa energy, finance, logistics at technology ay naging isang strategic attrition mechanism na lumalakas ang epekto habang tumatagal. Nahihirapan ang Russian diplomacy na lumikha ng sapat na espasyo para makalabas sa pressure na ito dahil halos lahat ng alternatibo ay may kasamang bagong pagdepende at bagong konsesyon. Ang grand vision ng Russia na binuo sa loob ng Kremlin ay nababasag sa realidad ng isang nawalang henerasyon. Kaya ano ang tingin ninyo sa larawang ito? Sulit ba ang uhaw ng isang bansa sa tagumpay kapalit ng pagkawasak ng sarili nitong mga tao? At kailan ninyo sa tingin maaabot ng Russian people ang tahimik na breaking point na ito?